Nakangiti ang mga labi ko habang pinagmamasdan ng singsing sa daliri ko. 6 na taon na kaming kasal ni Rafael, pero wala pa rin kami nabubuong matatawag namin na anak dahil sa kondisyon ko. Sabi ng doktor ay baka mahirapan na akong magkaanak o baka hindi na talaga ako maging isang ina. Palagi ako nagdarasal na sana ay makabuo na kami ni Rafael. Araw-araw kami nagtatalik para makabuo, pero wala talaga. Pinunasan ko ang luha sa mga mata ko nang umiyak na pala ako. Papunta ako ngayon sa ampunan. Wala na kaming ibang choice kundi ang mag-ampon. At hindi ko na nabanggit sa kanya ang bagay na to. Manong! Sigaw ko na merong isang truck ang sasalubong sa amin. Tumama ang ulo ko sa upuan ng isang passenger seat. Nagpagulong-gulong ang sinasakyan namin sa isang bangin. Ramdam ko ang pag-agos ng dugo sa noo ko. Hanggang sa naramdaman ko na lamang ang unti-unting pagpikit ng mga mata ko. Tila bumalik ang lahat ng masasayang araw na magkasama kami ni Rafael. Flashback. Napatigil ako sa pagpipinta nang kinalabit ako ni Johan. At tinuro si Rafael na may dalang bulaklak. Napangiti naman ako nang nakita siya. Tumayo ako at naglakad palapit sa kanya. Agad niya akong sinalubong ng halik sa labi. I miss you, love. Mahina ko siyang sinampal. Nakita pa lang tayo kahapon. Natatawang saad ko. Halika, ipapakita ko sa iyo ang painting na ginawa ko. Sabay hila ko sa kanya. That's me. Manghang saad niya at kumapit ako sa braso niya. Naalala mo ba yung araw na una tayong nagkita? Basang sisiw ka nun dahil sa pusang niligtas mo. Nung araw na yon, when I see your smile, parang bumagal ang mundo ko. Lumabo ang lahat at ikaw na lang ang nakita ko. Tumawa siya at niyakap ako ng mahigpit. Ang corny mo, love. But I like you kahit corny ka. Napanguso ako sa sinabi niya. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ko. I always love you, Veronica. Marami ang babae sa mundong to. Pero ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Napaluha ako sa sinabi niya. Hindi ako maghahanap ng iba dahil sapat ka na sa akin. Dagdag pa niya. Hindi ko na napigilan ng umiyak sa harapan niya at mahigpit siyang niyakap. Ayaw ng parents ko sa kanya dahil mahirap lang siya at mayaman ako. Pero kaya kong talikuran ng lahat ng meron ako para kay Rafael. Kahit ang pagiging painter ko ay kakalimutan ko para sa kanya. Dahil siya lang ang kailangan ko. I pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Hinapit ni Rafael ang bewang ko at masuyong hinalikan. Nagpalakpakan ng lahat. Kinasal kami na wala ang pamilya ko. Naging simple ang kasal namin dalawa. Nagtatrabaho siya bilang isang engineer at ako naman ay sa isang museum kung saan nilalagay ko ang mga artwork ko. Sinikap ko maging isang sikat na painter at kumita ng malaki para sa magiging future na anak namin. Pero nakunan ako. Rafael, bakit siya pa? Bakit? Mahigpit niya akong niyakap nang walang tigil sa pagbuhos ang mga luha ko. Umiyak na rin siya. Pangarap namin ang magkaanak. Isang sikat na engineer si Rafael, may sarili na rin itong kumpanya at meron na rin akong isang museum na sikat sa Asia. Pero ang pinapangarap ko na magkaroon ng anak ang hindi ko nakamit. Mahihirapan ka nang magbuntis, Mrs. I'm sorry to say that. Pinunasan ko ang mga luha ko. Napalingon ako kay Rafael. Matamis siyang ngumiti. Pero bakas doon ang lungkot sa mga mata niya. Nagpakonsulta kami sa doktor pero konti na lang ang chance na makabuo kami. Veronica! Sigaw niya at kinuha ang wine na hawak ko. Naiiyak akong tumingin sa kanya. Mayaman na nga tayo. Natupad na ang mga pangarap natin. Pero yung magkaanak tayo, bakit hindi ibinibigay sa atin? Pumiyok ako at lumuhod siya sa harapan ko. Hinawakan niya ang pisngi ko at dahan-dahan na pinunasan ang mga luha sa mga mata ko. Iiwan mo na ba ako? Dahil hindi kita mabibigyan ng anak? Umiling siya at hinalikan ng mga labi ko. Dahan-dahan siya lumayo para ipagdikit ang mga noo namin. Tandaan mo, Veronica, hindi kita iiwan. Ayaw mo ba yon? Ikaw lang ang baby ko. Napangiti ako sa kanya at niyakap siya. Sumiksik ako sa leeg niya. Tumawag ako sa isang ampunan. Napangiti naman ako dahil hindi ako mahihirapan mag-ampon. End of flashback. Sigaw ko at humihingal na bumangon. Kuya, gising na siya! Sigaw ng isang bata at lumabas sa kwarto.
Napahawak ako sa noo ko. Nasaan ako? Napalingon ako sa lalaking pumasok sa kwarto. May itsura ito. Seryoso ang muka pero bakas ang pag-aalala sa mga mata niya. Umupo siya sa kama ko. Nagulat ako nang hinawakan niya ang pisngi ko habang sumilay ang ngiti sa labi niya. Mabuti at gising ka na. Saad niya. Sino ka? Sino ako? Nanlaki ang mga mata niya pero saglit lang yon. Asawa mo ko. Umawang ang mga labi ko sa sinabi niya. Asawa kita? Dahan-dahan siyang tumango. Ikaw si Veronica at ako naman si Ruel, ang asawa mo. Napahawak ako sa dibdib ko. Bakit hindi siya makilala ng puso ko? Dahil siguro hindi ko siya maalala. Dahan-dahan akong ngumiti sa kanya at niyakap siya. Nagulat siya sa ginawa ko hanggang sa gumanti din siya ng yakap sa akin. Eloisa, may mga larawan ba kami ng kuya mo nung ikinasal kami? Tanong ko sa kanya. Bigla ito napalunok. Ramdam ko din ang pagiging kabado niya. 1 linggo na ang lumipas ay wala pa rin ako maalala. Nasunog lahat, ate. Ngumiti ako sa kanya at tumango. Maganda sana kung may mga larawan na magkasama kami ni Ruel para maalala ko na ang lahat. Ang sabi nila ay nagkaroon ng sunog sa bahay na tinitirahan namin. At may tumama daw na kahoy sa ulo ko. Dahilan para mawalan ako ng alaala. Pero bakit ganon? Nakakaramdam ako na parang hindi totoo ang sinasabi nila. Napailing-iling na lang ako dahil sa iniisip ko. Dapat, kailangan kong gampanan ng pagiging asawa ko kay Ruel kahit wala akong maalala. Napatigil ako sa pagsuklay na mahaba kong buhok nang maramdaman ang pagyakap ni Ruel. Nasa likod ko siya. Ngumiti ako at hinarap siya. Napapikit ako nang hinalikan niya ang aking noo. Luto na yung almusal. Dinilat ko ang mga mata ko at inabot ang buhok niya. Masuyo ko yung hinaplos. Hanggang ngayon ay wala pa rin akong maalala. Kahit ganito, hindi naman nagkulang si Ruel sa pag-intindi sa akin at ganun din ako sa kanya. Salamat Ruel, dahil kahit ganito ang sitwasyon ko ay hindi mo ko sinukuan. Naging malamlam ang mga mata niya. Inabot ng isa niyang kamay ang pisngi ko at masuyo yung hinaplos. Hindi ako mapapagod, Veronica, na iparamdam sa'yo ang lahat. Kaya sana, pag dumating ang araw na maalala mo ang lahat, huwag mo akong iwan. Umawang ng kaunti ang mga labi ko. Araw-araw niyang sinasabi ang mga salitang yon, na para bang sigurado na siyang iiwan ko siya pagdating ng araw na bumalik ang mga alaala ko. Ano bang kinakatakot niya? Kung mahal namin ang isa't isa at mahal ko siya, hindi ko siya iiwan. Hindi mangyayari yon. Paninigurado ko at binaliwala ang kakaibang nararamdaman ko sa puso ko. Napuno ng kwentuhan ang hapagkainan. Ang kwento sa akin ni Eloisa ay nagkilala kami ni Ruel sa isang flower shop sa Maynila. Unang kita daw sa akin ng kuya niya, nahulog agad ang loob nito sa akin dahil daw sa kakaibang ngiti ko. Hanggang sa niligawan ako ng kuya niya at umabot sa kasalan. Ruel, pawis na pawis ka na naman. Sabay punas ko ng pawis niya. Isa siyang construction worker at araw-araw ko siyang dinadalhan ng pagkain. Ngumiti siya sa akin. Nandito kami sa may puno. Tuwing pumupunta ako dito, inaasar siya ng mga kaibigan niya. Pinagpag niya ang upuan. Napangiti ako. Hindi lang siya mabait na asawa kundi gentleman pa. Linabas ko ang baunan sa isang basket. Kumikinang ang kanyang mga mata. Sigurado ako masarap na naman ang luto ng asawa ko. Uminit ang pisngi ko sa sinabi niya. Pakiramdam ko ay nagmukha na akong kamatis sa harapan niya. Ang hilig mo talaga akong bulahin, Ruel. Nahihiya akong saad, matamis siyang ngumiti. Hindi kita binobola. Totoo ang sinasabi ko. Masarap ka magluto. Napanguso ako at bumuntong hininga siya. Gusto sana kitang hawakan kaso madumi ang kamay ko. Pagkasabi niya nun ay agad kong inabot ang kamay niya. Nagulat siya nang idampi ko yon sa pisngi ko. Madumi ka man o mabaho, hindi pa rin magbabago na ikaw ang gusto ko. Naging emotional ang mga mata niya pero agad din siyang umiwas ng tingin na para bang napaso. Kumain na lang tayo. Sabay bitiw niya ng kamay niya sa pisngi ko. Ngumiti na lamang ako. Nagkwentuhan kaming dalawa tungkol sa trabaho niya at pangarap niya. Gusto niya raw maging isang engineer pero hindi natupad dahil wala siyang pera pang tuition. Pero ngayon ay nag-iipon na siya para mag-aral. Nasa 32 na siya. Bilib ako kay Ruel dahil hindi hadlang ang edad niya para gustuhin niyang mag-aral at ipagpatuloy ang kolehiyo. Maswerte ako dahil may asawa kong katulad niya.
Minsan, gusto ko na rin tanungin sa kanya kung bakit wala pa rin kaming anak. Kaso, nahihiya ako. Baka may diferensya ako sa matres o baka nasa plano na namin pero hindi ako pumayag noon. Ang hirap kapag walang maalala. Para akong pinanganak sa mundong may kulang. Ang dami kong tanong sa isipan ko, lalo na tungkol sa mga magulang ko. Pero ayoko nang dagdagan ang mga problema ni Ruel. Kusa ko na lang alalahanin ang lahat, lalo na ang pagmamahal ko para sa kanya. Ruel, nandito si Madam Sofia! Kumunutan ako nang marinig ang pangalan ng babae. Binaba ni Ruel ang baunan at nagpaalam na maghuhugas siya ng kamay. Hanggang sa makarinig ako ng kabayo papalapit sa amin. Isang magandang morenang babae ang nakasakay sa kabayo. Ang kanyang mga mata ay diretso nakatingin kay Ruel na ngayon ay papalapit sa akin. Nang humalik si Ruel sa pisngi ko, kita ko ang pag-ikot ng mga mata nito. Kakausapin ko lang si boss, dito ka lang. Tumango ako at matamis nang ngumiti sa kanya. Bumaba ang babaeng morena na Sofia daw ang pangalan sa itim na kabayo. Hapit na hapit sa katawan niya ang dress. Napatingin ako sa dibdib ko. Talo ako. Mas malaki yung sa kanya pero maputi naman ako at mas maganda. Nang makalapit si Ruel sa kanya, lumiwanag ang mukha niya at abot tenga ang ngiti niya sa asawa ko. Ruel, di ba nabanggit mo sa akin about your dream? To become an engineer? Kaya naman nakiusap ako kay daddy. Since nakita niya ang galing mo, I told him na next week ay mag-enroll ka na agad sa private school. Huwag ka mag-alala sa mga gastos. Pinasok kita sa scholarship. Mahinhin na saad nito at nakuha pang iipit ang buhok niya sa tenga niya na para bang kinikilig. Talaga, madam? I said don't call me madam. Magkasing edad lang naman tayo, Ruel. Salamat. Ibabalita ko lang sa asawa ko. Masiglang saad ni Ruel. Tumango lamang si Sofia. Veronica, narinig mo ba yon? Tumango ako. Agad niya akong niyakap. Gumanti ako na mahigpit na yakap at sumiksik sa leeg ni Ruel. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa babaeng to. May gusto siya kay Ruel at mukhang wala itong pakialam na may asawa na ang nilalandi niya. At harap-harapan pa niyang pinapakita sa akin. Nang makauwi kami ni Ruel ay hindi mawala sa isipan ko si Sofia. Ang mga tingin nito at ngiti para kay Ruel ay nakakagigil. Ang sarap ilublob ang pagmumukha niya sa kumukulong tubig. May problema ba? Tanong ni Ruel. Umiling ako at pilit nang ngumiti sa kanya. Kakatapos lang namin kumain. Hindi kami magkatabi sa kama dahil sabi niya baka mailang ako kung katabi ko siya. Wala naman, Ruel. Oo nga pala, kailan ka mag-e-enroll? Humiga siya sa kandungan ko kaya napangiti ako. Inabot ko ang buhok niya at masuyo yung sinuklay. Pwede ba bukas? Samahan mo ko. Yumuko ako para halikan ng noo niya na ikinagulat niya. Matamis lamang ako ngumiti sa kanya. Sige, kung yan ang gusto mo. Ruel, may itatanong sana ako. Inabot niya ang pisngi ko at masuyo yung hinaplos. Ano yon, Veronica? Kinagat ko ang pang-ibabal labi ko. Matagal na ba kayo magkakilala ni Sofia? Talaga bang close kayo sa isa't isa? Sunod-sunod kong tanong, lumawak ang ngiti niya sa labi. Nagsiselos ka? Napanguso ako sa sinabi niya. Bumangon siya at inabot ng dalawang kamay niya ang pisngi ko. Ako? Hindi no? Tumawa siya dahilan para mas lalo akong mapasimangot. Wala kang dapat pagselosan, Veronica. Dahil ikaw lang ang mahal ko, hindi kita ipagpapalit sa ibang babae. Seryoso niyang saad, dahan-dahang sumilay ang ngiti sa labi ko. Niyakap ko siya at sumiksik sa leeg niya. Hinaplos naman niya ang buhok ko. Mahal na mahal kita, Veronica. Kahit anong mangyari, huwag mo akong iwan dahil mahal talaga kita. Iniangat ko ang ulo ko at hinalikan siya sa pisngi. Hindi mangyayari yon. Paniniguro ko, pero ang mga mata niya ay puno ng takot. Pakiramdam ko tuloy ay meron siyang tinatago sa akin. Wala naman sana. Dahil kahit papano, itong puso ko ay unti-unti na siyang kinikilala. Natulog kaming dalawa na magkahiwalay. Sa ibaba siya ng kama natulog. Humahangos ako na pabangon sa kama. Napahawak ako sa noo ko. Muli na naman naulit ang panaginip ko kung saan merong lalaking pangalan ay Rafael. Sa tuwing naririnig ko ang pagtawag niya sa pangalan ko, naglalaho siya at magigising na lang ako. Sino ba si Rafael? Napahawak ako sa dibdib ko. Pinaghalong sakit at pagkasabik ang nararamdaman ko. Bumukas ang pinto. Si Ruel yon, matamis ang ngiti niya. Nang makita niya ang itsura ko, kumiri pa siya ng upo sa tabi ko at mahigpit akong niyakap. Veronica, may problema ba? Bakit ka umiiyak?
Nagulat ako sa sinabi niya. Hinawakan ko ang pisngi ko. Umiiyak nga ako. Hindi ko alam kung bakit. Pumiyok ako nang sabihin ko ang mga salitang yon. Lumayo siya sa akin. Inabot ng 2 kamay niya ang magkabilang pisngi ko. Ano nangyari? Seryoso niyang tanong. Napatitig ako sa kanya. Gusto kong itanong sa kanya kung sino si Rafael, pero may kung ano sa sistema ko ang pumipigil na itanong yun sa kanya. Ngumiti na lamang ako sa kanya. Kain na tayo, nagugutom na ako. Sabay layo ko sa kanya at tinalikuran siya, pero hinila niya ang kamay ko. Muli ako napalingon sa kanya. Seryoso ang mga mata niya. May gusto ka bang sabihin sa akin, Veronica? Pero nagdadalawang isip kang sabihin yon? Medyo galit niyang saad. Napalunok ako sa kakaibang tingin niya para ako matutunaw. Wala. Pagsisinungaling ko. May napapanaginipan ka at parte yun ng mga alaala mo? Tama ba? Nanlaki ang mga mata ko. Yumuko ako. Hindi ko na kaya makipagtitigan sa kanya. Ganun nga, Ruel, pero masyadong malabo. Mabigat ang hininga niyang bumuntong hininga. Tumayo siya habang hawak pa rin ng kamay ko. Pasensya na, hindi na kita pipilitin na sabihin sa akin ang lahat. Muli niya ako niyakap. Bumaba kami sa hapagkainan na magkahawak ang kamay. Ngayon pala ang araw na sasamahan ko siya na mag-enroll. Pagkatapos naming kumain ay naligo na rin ako at pinili ang bulaklaking bestida na kulay dilaw na binili sa akin ni Ruel. Tinali ko ang buhok ko dahil sobrang init ngayon. Pagkababa ko ay inaayos na ni Ruel ang bike niya. Nakasuot ito ng malinis na puting t-shirt at jeans. Nasa harapan ng basket kung nasaan ang brown envelope na naglalaman ng mga dokumento. Nang makita niya ako, agad siya lumapit sa akin at hinalikan ng pisngi ko. Ang ganda talaga ng asawa ko. Parang nagsisituloy ako na isama ka. Mahina ko siyang hinampas sa dibdib. Nambola na naman. Tawang-tawa siya lumayo sa akin. Konting ipon na lang, Veronica. Makakabili na rin ako ng tricycle para sa ganon ay hindi ka mabilad sa araw. Kinuha niya ang isang cup at inilagay yun sa ulo ko. Binalot niya rin ako ng isang jacket para hindi daw ako magkaroon ng sunburn. Sumakay na siya sa bike at umangkas ako sa likod. Ayos ka lang ba dyan? Sigaw niya. Oo, Ruel, ayos lang ako. Malapit na tayo kaya konting tiis na lang. Ano ka ba? Ayos lang. Natatawang saad ko. Nang marating namin ang eskwelahan na tinutukoy ni Sofia na private school, ay agad namin nakuha ni Ruel ang atensyon ng mga estudyante. Napakapit ako sa braso ni Ruel dahil ramdam ko ang mga kakaibang titig ng mga kalalakihan sa akin. Ganon din ang mga titig ng mga kababaihan kay Ruel. Inakbayan niya ako, napalingon ako sa kanya, nakangiti ang mga labi niya. Nandito lang ako. Tumango ako. Pinansin kami agad ng isang teacher. Huwag na daw mag-alala si Ruel dahil nasikaso na daw ni Sofia ang lahat. Kaya naman napasimangot ako. Pag uwi namin dalawa ay napansin na naman niya yon. Pagkatapos namin kumain, nagpresenta ako maghugas ng mga plato. Hanggang sa naramdaman ko ang 2 braso na pumulupot sa tiyan ko. Napalingon ako sa kanya. May problema ba? Umiling-iling ako at binalik ang mga mata sa plato. Ako na dyan, Veronica. Ako na. Malamig kong saad. Nagtatampo ka na naman. Sabay siksik niya ng mukha niya sa leeg ko, dahilan para mabitawan ko ang mga baso at mapaharap sa kanya. Kaya napalayo siya sa akin ng konti. Ruel, may gusto talaga sa iyo ang babaeng yon. Inis kong saad. Ngumisi siya, dahilan para mas lalo akong mapasimangot. Ikaw lang naman ang gusto ko, Veronica. Sa tuwing nakikita kita magselos ay nasasabi ka kung halikan ng mga labi mo. Humilit ang pisngi ko. Mahal kita, Veronica. Ikaw lang talaga. Hinawakan ko ang magkabilang pisngi niya. Nagulat siya nang siniil ko siya ng halik. Kalaunan ay gumanti na rin siya. Sa una ay mabagal hanggang sa bumilis ito. Kinarga niya ako at pinaupo sa lababo habang nagpapalitan kami ng halik. Doon lang siya natauhan nang marinig niya ang ungol ko. Hindi siya napahilamos ng muka kaya kumunot ang noo ko. May problema ba? Naguguluhan kong tanong. Pasensya na, nabigla ako. Umiling ako. Normal lang naman yun na gawin natin yun, Ruel, dahil mag-asawa tayo. Nahihiya akong saad. Ngumiti siya. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ko. Hanggat wala ka maalala, Veronica, hindi kita pwedeng angkinin. Lumambot ang puso ko dahil sa sinabi niya. Hinalikan niya ako sa noo pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang yon. Niyakap ko naman siya ng mahigpit. Hindi mahirap mahalin si Ruel.
At sigurado ako kapag bumalik ang mga alaala ko ay magiging malinaw na rin ang lahat sa pagitan namin. Hindi niya kailangan pigilan ng sarili sa tuwing magdadampi ang mga labi namin. Ramdam ko na nagpipigil siya. Tinulungan niya akong maghugas ng plato at pagkatapos ay magkahawak kaming nagtungo sa kwarto namin. Sa sahig ulit siya natulog, may banig naman. Sa pagpikit ko ng mga mata ko, muli ko nakita ang lalaking nangangalang Rafael. Magkahawak ang mga kamay namin habang pinagmamasdan ang isang painting sa harapan namin. Sa panaginip na yon, masaya ako at pakiramdam ko ay parang ayoko nang umalis doon. Muli ako nagising sa mahinang pagyugyug sa akin. Veronica. Emotional niyang saad. Inabot ko siya at niyakap. Umiiyak na naman ako. Tinupad niya ang sinabi niyang hindi siya magtatanong sa mga panaginip ko pero kita ko sa mga mata niya ang takot at sakit. Hindi ko alam kung bakit. Lumipas ang 2 linggo at palagi ko napapanaginipan si Rafael. Sa tuwing idinidilat ko ang mga mata ko, kita ko ang takot sa mga mata ni Ruel. Pakiramdam ko ay may tinatago talaga siya sa akin. Mamamasyal tayo bago ang pasukan. Matamis niyang saad. Sige, saan naman? Matamis ang ngiti ko. Surprise na lang. Sabay halik niya sa noo ko at nagpaalam na half day lang daw siya sa trabaho. Para mamamasyal kaming 2 kaya wag ko na daw siyang dalhan ng pagkain. Eloisa, may tanong ako. Napahinto siya sa paglilinis ng isda. Ano yon, ate? Bumuntong hininga muna ako at ngumiti sa kanya. May kilala ka ba, Rafael? Nanlaki ang mga mata niya at nabitawan ng isda na hawak niya, kaya nahulog yun sa lupa. Agad ko naman yung kinuha. Mabuti na lang wala dito si Muning, baka kinain na tong isda. Natatawang saad ko at inalagay sa maliit na palanggana ang isda. Naku, ate, nakalimutan ko pala yung sinaing ko. Ikaw muna dito ha? Natataranta niyang saad at mabilis akong tinalikuran. Kumunot ang noo ko dahil ganyan siya palagi kapag may tinatanong ako tungkol sa nakaraan ko. Binaliwala ko na lang yon at ipinagpatuloy ang paglilinis ng isda. Nung una ay wala akong alam sa gawaing bahay. Pero dahil sa tulong ni Eloisa at Ruel ay natutunan ko ang ilang mga bagay. Pagkatapos ko maglinis ng isda ay kinuha ko ang perang ibinibigay sa akin ni Ruel galing sa sahod niya. Ayoko sanang tanggapin pero makulit siya. Bumili daw ako ng mga gamit na gusto ko. Eloisa, mamimili lang ako ng prutas. Sige po ate. Sumakay na ako ng tricycle at nang marating ang palengke ay nagbayad ako ng 20. Veronica! Kumaway ako sa mga tindera na kilala ko. Pinakilala kasi ako ni Ruel sa mga ito. Kahit sila ay nagulat na hindi daw nila inaasahan na may asawa si Ruel dahil suplado daw ito sa mga kababaihan na may gusto sa kanya. Bakit ang daming prutas na binili mo? Ngumiti ako. Mamamasyal lang po kami ni Ruel. Maganda yan para humaba ang pagsasama niyong 2. Napangiti naman ako. Pinagmasdan ko ang singsing sa kamay ko na ibinigay sa akin ni Ruel. Salamat po. Nang marating ko ang bahay ay rinig ko na may nagsisigawan. Kuya, bakit hindi na lang natin sabihin sa kanya ang totoo? Hindi ko pa kaya. Hindi pa ako handa. Emotional na saad ni Ruel. Ano ang pinag-uusapan nila? Kuya, hindi ko na alam kung anong sasabihin ko sa tuwing magtatanong siya tungkol sa nakaraan niya. Nabanggit na rin niya ang pangalan ni Rafael. Singhal ni Eloisa. Napahawak ako sa dibdib ko. Napahawak din ako sa ulo ko. Ramdam ko ang pananakit nito. Magpapakasal kami. Para sa ganun, kung maalala niya si Rafael, ay kasal na kami. Kuya, kahit magpakasal kayong 2 ni Ate Veronica, ay walang bisa yun. Dahil kasal siya sa ibang lalaki at yun si Rafael. Nabitawan ko ang plastic na hawak ko nang sumakit ang ulo ko. Tila nabingirin ako at hindi ko na marinig ang pinag-uusapan nila. Veronica? Hindi ko narinig ang sinabi ni Ruel pero puno ng takot ang mukha niya. Bumagsak ako sa lupa at pinikit ang mga mata ko. Kasabay noon ang imahe ni Rafael ay naging malinaw na sa isipan ko. Ang halik nito sa labi ko, ang sinumpaan naming pangako sa harap ng altar, ang araw na nakunan ako at higit sa lahat, na maaksidente ako ay bumalik ang lahat ng yon. Nagising ako kinaumagahan na puno ng galit. Lumapit sa akin si Ruel at hinawakan ang braso ko, pero tinampal ko yon at mabilis siyang sinampal. Manloloko! Naalala ko ng lahat, Ruel! Sigaw ko at umiiyak. Yumuko siya at hindi makatingin sa akin si Eloisa. Ginawa mo akong gago. Ano ba nagawa ko sa'yo at nagawa mo akong kulungin sa bahay na to? Nagpanggap ka pa na asawa ko.
Sigaw ko. Tumayo ako at pinagsasampal siya sa muka pero hindi siya gumalaw. Ate, tama na. Naiiyak na saad ni Eloisa. Umiling ako. Nagtiwala ako sa'yo, Eloisa. Veronica, wala siyang alam sa nangyari. Sa akin mo isisi ang lahat. Mapakla akong tumawa. Tama ka. Kasalanan mo ang lahat. Niloko mo ako. Ginago mo ako, Ruel. Hindi ka na ba nahiya? Kung totoo ang pagmamahal mo sa akin, Ruel, dapat sinabi mo sa akin ng totoo kahit paunti-unti. Pero wala eh. At yung mga narinig ko kahapon, balak mo talagang itago sa akin ang lahat. Humahangos na sigaw ko sa kanya. Bigla niya ako niyakap. Umiyak siya sa balikat ko pero wala akong ibang maramdaman kundi galit para sa kanya. Nagpupumiglas ako pero mas lalo niyang hinigpitan ang pagyakap sa akin. Patawad. Mahal na mahal lang talaga kita, Veronica. Minahal na kita kahit noon pa man. Kumunot ang noo ko. Ibig sabihin ay matagal na niya akong kilala. Pero wala na akong pakialaman pa na alamin yon. Ang gusto ko lang ay makaalis sa lugar na to at balikan ang totoo kong asawa. Si Rafael, sana meron pa akong babalikan. Dahil hindi ko alam ang gagawin ko sa oras na wala akong babalikan, matalim ang mga mata ko kay Ruel. Puno ng luha ang mga mata niya. Gusto ko nang umuwi sa amin. Madiin kong sabi, bumagsak naman ang dalawang balikat niya. Alam mo ba, Ruel, na dahil sa ginawa mo pwede kitang kasuhan? Niloko mo ako, pinaniwala mo sa akin na asawa kita. At higit sa lahat, kasal tayong dalawa. Kung mahal mo ako, dapat hindi mo ginawa sa akin to. Mahal mo lang ang sarili mo. Singhal ko, umiling siya at muli akong yayakapin, ngunit sinigawan ko siya. Lumayo ka sa akin, Ruel. Kumukulo ang dugo ko sa sobrang galit sa'yo. Wala kang karapatan na yakapin ako. Babalik na ako ngayong araw sa amin. Kinagat niya ang pang-ibabang labi niya. Pwede bang bukas na lang? Naluluha niyang tanong. Agad ko ding iniwas ang mga mata ko sa kanya. Hindi ko alam pero nanghihina ako. Ngayong araw mismo ang gusto ko, Ruel. Malamig kong sabi. Tumango siya. Sige, kukuhanin kita ng tiket pabalik ng Maynila. Malamig niyang sabi at umalis na sa kwarto ko. Ganon din si Eloisa. Umupo ako sa kama at tinakpan ko ang mukha ko. Bakit pakiramdam ko ako pa tong may kasalanan kahit sa totoo lang siya naman itong may kasalanan. Mga ilang minuto pa ay tinawagan na ako ni Eloisa para mag-almusal. Pagkababa ko, wala doon si Ruel. Gusto kong itanong sa kanya kaso baka ibalik niya lang ang tanong sa akin. Eloisa, pasensya na kung naging hysterical ako Emotional kong sabi. Tumango lamang siya. Nakayuko na lamang ako at hindi ko maigalaw ang kinakain ko. Sobra kasing bigat ng pakiramdam ko. Napatingin ako sa pinto nang marinig ang malakas na ulan. May payong bang dala ang kuya mo? Hindi ko na napigilan tanungin siya. Wala, kanina kasi maaliwalas naman. Malamig pa rin ang tono nito. Tumayo na siya at niligpit na ang kalat sa ibabaw ng lamesa. Tulungan na kita. Nakangiti kong sabi. Hindi na. Sabi niya at tinalikuran na ako. Napabuntong hininga na lamang ako. Hindi ko siya masisisi kung ganyan ang pakikitungo niya sa akin. Dahil una pa lang ay nasaktan ko na ang kuya niya. At higit sa lahat, ngayon ko lang nakita na ganun si Ruel. Lugmok na lugmok siya. Napalingon ako sa pinto nang marinig ang boses nito. Eloisa? Hindi natapos ni Ruel ang sasabihin niya nang makita ako. Basang-basa siya ng ulan. Hindi lang siya nag-iisa. Nasa bisig niya si Sofia na basang-basa rin at walang malay. Kuya, ano nangyari kay Ate Sofia? Nag-aalalang tanong ni Eloisa. Iniwas ni Ruel ang mata sa akin. Bantayan mo muna siya. Magpapakulo lang ako ng mainit na tubig. Sagot ni Ruel at marahan na binaba si Sofia sa sofa. Ruel, hindi ko natapos ang sasabihin ko nang nilagpasan niya ako. Pinagmasdan ko siya sa kusina. Mabilis akong umakyat sa kwarto at kinuha ang kumot, tuwalya at mga damit para mapalitan na si Sofia. Pagkababa ko sa hagdan, gising na si Sofia at nasa bisig ito ni Ruel na umiiyak. Ruel, anong gagawin ko? Wala na ang mga magulang ko. Sigurado kong babalikan ako ng mga taong pumatay sa kanila. Wala akong matatakbuhan, Ruel. Sumbong nito. Nandito lang kami ni Eloisa. Tutulungan ka namin. Ako na ang bahala sa'yo. Pagpapakalma ni Ruel kay Sofia, napahawak ako sa dibdib ko nang kumirot ang puso ko. Huminga ako ng malalim at bumaba sa hagdan. Napatingin sa akin si Sofia. Ngumiti ako sa kanya at nilapag ko sa maliit na lamesa ang mga kinuha ko sa kwarto. Mas maigi kung magbibihis na siya, baka magkasakit pa siya at ikaw rin. Ruel, sabi ko at tinalikuran na sila.
Muli akong bumalik sa kwarto at doon lang ako ng ilang minuto. Nakatulala lang. Hanggang sa makarinig ako ng yapak papalapit sa akin. Napabangon ako sa kama na makita si Ruel na nakaupo sa kama. Hindi ito nakatingin sa akin kundi sa pader. May inilahad siyang tiket sa akin na nakabalot pa sa plastic para hindi mabasa. Gusto kitang pigilan, Veronica. Pero wala pa akong karapatan sa'yo. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko. Tumayo siya at may kinuha sa cabinet. Nagtagal siya doon hanggang sa may ilabas siyang wallet. Inalahad niya yun sa akin. Tinanggap ko yun at binuksan. Nakita ko ang larawan namin ni Rafael noong kinasal kami sa simbahan. Mag-iingat ka doon. Huwag kang magpapalipas ng gutom. At humihingi ako ng tawad sa mga naging kasalanan ko sa'yo. Tama ka. Kung mahal kita, dapat hindi kita niloko. Sana mapatawad mo ko. Emotional niyang binitawan ang mga salitang yon. Tinalikuran niya na ako at rinig ko ang bigat ng mga hakbang niya papalayo sa akin. Muli na naman akong umiyak. Huminga ako ng malalim. Wala akong kukunin na gamit dahil lahat ng yon ay kay Ruel at siya ang gumastos. Alauna ang biyahe ko sa bus pabalik ng Maynila. Naligo na ako. Pagkatapos ay nagbihes at bumaba na sa sala. Naabutan ko si Ruel na sinusubuan ng lugaw si Sofia dahil nanghihina ito at nanginginig. Tumigil na rin ang pagbuhos ng ulan at naging maaliwalas na ulit. Ruel? Tawag ko kaya napatigil siya. Tumingin siya sa akin at ganon din si Sofia na namumutla ang labi. Aalis na ako. Nasaan si Eloisa? Tanong ko. Iniwas niya ang tingin at ngumiti siya kay Sofia. Muli niya itong sinubuan ng lugaw. Pinabili ko siya sa palengke ng prutas para kay Sofia. Kung may gusto kong iparating sa kanya, sabihin mo na lang sa akin at sasabihin ko sa kanya. Malamig niyang sabi, kinagat ko ang pang-ibabang labi ko. Kahit ganon, gusto ko pa rin magpasalamat dahil pinatuloy niyo ko. Lahat ng nagastos mo ay hindi niya ako pinatapos. Wala akong pakialam sa pera, Veronica. Lahat ng ginastos ko sa iyo ay hindi ko sinisingil dahil hindi ako mukhang pera. Galit niyang sabi. Pasensya na. Sabi ko. Hindi na siya umimik. Nasa pinto ako pero hindi pa rin siya umiimik hanggang sa makalabas na ako ng bahay. Sobrang bigat ng pakiramdam ko habang naglalakad papalayo sa bahay nila. Sumakay na ako sa tricycle at sinabi na sa terminal ako bababa. Nang marating na namin ang terminal, mabigat ang loob ko na bumaba sa tricycle. Salamat sa lahat, Ruel. Bulong ko sa hangin. Umupo ako sa waiting area hanggang sa tinawag na ang biyahe papuntang Maynila. Bago ako sumakay sa bus, muli kong pinagmasdan ang Santa Clara. Tahimik akong umupo at tulala lang sa may bintana. Binuksan ko ang wallet at may pera doon. Mapait akong napangiti. Ang pag-aalala at pagmamahal ni Ruel ay totoo. Nakatulog ako sa biyahe at nagising lang ako nang tapikin ang balikat ko ng konduktor na babae. Binigay ko ang tiket at bumaba na sa bus. Sumakay ako sa taxi at tinuro ang address ng subdivision kung saan ako nakatira. Hindi ko alam kung bakit ang lakas ng kalabog ng dibdib ko. Nang marating namin ang subdivision, nagulat ang guard na nagbabantay. Kilala ako nito. Tinanggal niya ang nakaharang para makapasok ang taxi sa loob. Salamat po. Sabi ko sa driver at binigay ang pera na inilagay ni Ruel sa wallet ko. Hindi ako nahirapan sa pagpasok sa gate dahil nakabukas ito. Napahawak ako sa dibdib ko. Sobrang bigat ng pakiramdam ko. Pagkapasok ko sa loob ng mansyon, nagulat ang mga katulong na makita ako. Ngumiti ako sa kanila. Madam? Sabi ng isang katulong. Ang sir niyo nasa kwarto niya ba o nasa opisina? Tanong ko, namutla ang mga ito. Nasa kwarto po. Sabi ng isang katulong, siniko siya ng katabi, dahilan para magpakunot ng noo sa akin. Hindi ko alam pero iba ang nararamdaman ko. Mabilis akong humakbang pataas ng hagdan. Nang marating ko ang kwarto namin ni Rafael, mabilis kong binuksan ang pinto. Walang tao doon, pero nagkalat ang mga damit. Hanggang sa maapakan ko ang isang panty. Napalingon ako sa banyo na bukas ang pinto at nakarinig ako ng tawa ng babae. Humahangos akong pumasok doon. Rafael? Sigaw ko. Napatingin silang dalawa sa akin at pareho silang gulat. Hubad-hubad silang dalawa habang nagsishower. Nakayakap si Rafael sa sekretarya niya na si Ruby. Napaatras ako at mabilis na lumabas ng banyo. Maya-maya pa itinawag ako ni Rafael. Napalingon ako sa kanya at may suot na siyang bathrobe.
Gayon din si Ruby na nasa likod niya at namumutla. Buhay ka? Mapakla akong tumawa sa sinabi ni Rafael. Oo, Rafael, buhay ako. At anong kalokohan to? Sigaw ko. Lumapit siya sa akin kaya mabilis ko siyang sinampal. Buwan lang ako nawala, Rafael, hindi 1 taon. Pero nakuha mo na akong ipagpalit? Inuwi mo, dinala mo pa sa kwarto natin dalawa? Galit na sigaw ko at pinaghahampas siya sa dibdib. Umiyak na ako sa harapan niya. Veronica, tama na. Nasasaktan si Rafael. Seryosong sabi ni Ruby. Napalingon ako sa kanya. Pinunasan ko ang mga luha ko at madilim siyang tinignan. Lumayo ako kay Rafael at lumapit kay Ruby. Agad kong hinila ang buhok niya. Veronica, tama na! Mas lalo ko lamang hinigpitan ng kamay ko sa buhok ni Ruby at kinaladkad ito palabas ng kwarto pati na rin sa hagdan. Pinaghahampas niya ang kamay ko. Sigaw siya ng sigaw na bitawan ko na ang buhok niya. Nang makalabas kami sa mansyon, mabilis ko siyang tinulak dahilan para bumagsak siya sa lupa. Wala kang karapatan dito! Sigaw ko. Niyakap ako ni Rafael mula sa likod nang malalapit ako kay Ruby. Bitawan mo ako, Rafael, kung ayaw mo sigmuraan kita. Galit kong singhal sa kanya. Tama na! Pagmamakaawa niya, para na akong sasabog sa sobrang galit. Nagpupumiglas ako sa kanya. Hindi ako makontento na kinaladkad ko lang si Ruby. Gusto ko siyang kalmutin sa mukha. Veronica, tama na. Please, hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang nangyari. Walang kasalanan si... Hindi niya natapos ang sasabihin dahil inuntog ko ang ulo ko sa mukha niya, kaya napamura siya. Nakawala ako sa kanya kaya sinugod ko si Ruby. Hinila ko ang buhok nito at sunod-sunod itong pinagsasampal. Kung mapapatay ko man ang makating to ay hindi ako magsisisi. Veronica, tama na! Naiiyak na sabi ni Ruby. Tama na, Veronica! Itigil mo na yan! Kasal na kami ni Ruby at wala ka na magagawa! Sigaw ni Rafael. Binitawan ko ang buhok ni Ruby dahil sa narinig. Anong ibig sabihin nito? Rafael! Lumapit siya sa akin. Hawak ng isang kamay ang dumudugo niyang ilong dahil sa ginawa ko. Kinasal na kami ni Ruby nung nakarang linggo. Sinampal ko siya. Nagpakasal ka nang hindi nasisigurado kung buhay ako, Rafael? Ang bilis mo naman makamove on. Anong ginawa sa'yo ng babaeng yan? Ginayuma ka? Hindi ganon. Singhal niya sa akin, kaya hindi ko natapos ang sasabihin ko. Hindi ganon, Veronica. Kaya niya akong bigyan ng anak. At isa pa, siya ang nandyan sa tabi ko sa mga araw na nalulungkot ako nang akala ko wala ka na. Tinulungan niya akong bumangon para makapagsimula ng panibagong buhay. Alam na rin ito ng mga magulang mo at pumayag sila. Naglagan 2 balikat ko sa mga narinig ko. Pumayag ang mga magulang ko? Sa bagay, wala naman silang pakialam sa akin dahil sa mga naging desisyon ko. Tinakwil na nga pala nila ako. Mapakala na lang akong tumawa. Tumigil ako sa pagtawa at matalim na tinignan si Rafael at tinuro ko si Ruby. Kung kinasal kayo ni Ruby, walang bisa yun. Dahil buhay ako. Paalisin mo ang babaeng yan. Dahil hindi mo magugustuhan ng gagawin ko, Rafael. Pagbabanta ko. Hindi ko gagawin yun, Veronica. Dito na siya nakatira dahil asawa ko na siya. Seryoso niyang sagot, ngumisi ako sa kanya. Ganun ba? Pwes, sama-sama tayong 3 titira sa impyernong mansyon na to. Pulyaw ko at pumasok na sa mansyon. Doon ako sa kwarto kung saan yun sana ang magiging kwarto na magiging anak namin ni Rafael. Pero nakunan ako. Padarag kong sinara ang pinto. Napaluhod ako at umiyak. Sobrang sakit. Ang bilis makalimutan ni Rafael ang pinagsamahan naming dalawa. Sumandal ako sa pader at kumuyom ang 2 kamao ko. Marami akong sinakripisyo para sa amin ni Rafael. At ngayong bumalik na ako, ay babawiin ko ang dapat na pagmamayari ko. Gagawa ako ng paraan para mapalaya si Ruby. Kinaumagahan ay sinimulan ko ng ligpitin ang mga basura sa loob ng mansyon. Veronica! Napatigil ako sa pagsimsim sa wine glass nang marinig ang sigaw ni Ruby. Umuusok ang ilong nito at namumula ang muka. Nasisiraan ka na talaga! Bulyaw niya sa akin. Hindi ko lamang siya pinansin at muling sumimsim sa wine. Isusumbong kita kay Rafael. Dagdag pa niya. Binaba ko ang wine at nakangisin tinignan siya. Oh, edi sabihin mo sa kanya. Paghahamon ko, para na siyang baliw na nagwawala sa harapan ko. Bakit hindi mo pa rin matanggap na ako mahal ni Rafael, hindi ikaw? Tumalim ang mga mata ko dahil sa sinabi niya. Siya naman ito nakangiti. Look, Veronica, hindi mo siya mabibigyan ng anak. Pero ako? Kayang-kaya ko. Hindi niya natapos ang sasabihin niya nang binuhos ko sa kanya ang wine. Gulat na gulat siya.
Kinuha ko ang lighter at pinakita sa kanya yon. Alam mo, Ruby, ang kapal talaga ng mukha mo. Nakikita mo ba yung mga bag, damit at alahas na sinusunog ko ngayon? Lahat ng yan ay galing sa akin. Paano ko nasabi? Dahil pera ko ang ginagamit ni Rafael. Akman sasampalin niya ako nang maunahan ko na siya. Binigyan ko siya ng 3 sampal, dahilan para mamanhid ang mukha niya. Anong tingin mo sa akin, Ruby? Hahayaan ko kayo maging masaya? Etong tatandaan mo, I'm the legal wife. Walang bisa ang kasal niyo ni Rafael. Dahil buhay ako, isiksik mo dyan sa makitid mong utak na kahit kailan, hindi ka magiging legal na asawa ni Rafael dahil nag-iisa lang ako. Tumili siya dahil sa sinabi ko. Hindi ka niya mahal! Sumbat niya, umiling lamang ako at ngumisi sa kanya. Napatili siya nang binato ko sa kanya ang lighter. Tawang-tawa ako. Bakit? Natatakot kang masunog, Ruby? Di ba demonyita ka? Di ba mga ahas na katulad mo yung nakatira sa impyerno? So, huwag kang matakot. Dahil buhay ka pa ay sinusunog ka na sa impyerno. Huwag mong pairalin ang pagbukaka mo sa asawa ko. Pairalin mo naman yung utak mo. Baka sakaling matauhan ka na kahit kailan ay hindi ka magiging legal na asawa. Huwag palaging bukaka ang gawin mo. Sabay hawi ko ng buhok ko at tinalikuran ko siya. Hindi ako makakapayag na maging masaya silang dalawa. Dumating ang gabi at nilapag ko sa lamesa ang mga pagkain niluto ko para kay Rafael. Inayos ko ang sarili ko nang marinig ko ang mga yapak papasok sa mansyon. Nakangiti ako nilingon si Rafael. Hindi ko na hinintay na makalapit siya sa akin. Ako na ang lumapit at mahigpit siyang niyakap. Rafael, pinagluto kita. Malambing kong sabi at dahan-dahang humiwalay sa kanya. Rafael, sigaw ni Ruby. Umikot ang mga mata ko. Sinadya niya akong itulak para mayakap si Rafael. Rafael, sinira niya ang mga gamit na binili mo para sa akin. Sinunog niya. Naiiyak na sabi nito. Pinagmasdan ko sila. Nasasaktan ako nang tapikin ni Rafael ang likod ni Ruby para huminahon ito. Sabay matalim akong tinignan. Pero ako ang ginamit sa mga luhong binili mo sa kanya, Rafael. Singhal ko. Nilayo niya si Ruby at dinala ito sa likod niya na para bang sasaktan ko ito. Sahod ko ang ginamit ko, Veronica, sa mga gamit na binili ko para kay Ruby. Tanggapin mo na lang na hindi na tayo magkakabalikan. Mabilis ko siyang sinampal. Siguro matagal mo na itong ginagawa sa akin, Rafael. Ginagago mo ako. Bulyaw ko. I never cheated on you. Mapakla akong tumawa. Never? Ano to? Akala ko patay ka na. Eto na nga ako, Rafael, buhay na ako. Simple lang naman ang gagawin mo. Talikuran mo na ang babaeng yan at magsisimula tayong dalawa. O baka naman din nadahilan mo lang nakasal na kayong dalawa. Dahil gusto mo na talaga akong iwan noon pa dahil hindi kita mabigyan ng anak. Panunumbat ko, nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ko. Hindi totoo yan. Pero ngayon, oo, gusto na kitang pitawan para kay Ruby. Hindi dahil sa kaya niyang magbuntis, kundi dahil ang pagmamahal ko para sa'yo ay nawala na. Sunod-sunod akong nagmura. Nawala na? Ang bilis naman. Ano, na-scam ka at naglaho na lang bigla ang pagmamahal mo para sa akin? Ang dali lang para sa'yo na sabihin na bitawan na kita. Pero ang hirap gawin, Rafael. Sakit-sakit. Para akong tinutusok ng kutsilyo sa puso ko. Higit 1 taon ang pinagsamahan natin. Tapos nawala lang ako at bumalik ako para sa'yo. At irarason mo sa akin na nawala ang pagmamahal mo? Pinagahampas ko siya sa dibdib at umiyak. Pinigilan niya ang mga kamay ko. Tama na, Veronica. Pakawalan mo na ako. Kung ayaw mo akong pakawalan, lalayo na lang kami ni Ruby. Nanghina ako sa narinig. Mabuti na lang at hawak niya ang mga kamay ko dahil kung hindi, baka bumagsak na ako sa sahig. Sinasaktan mo lang ang sarili mo, Veronica. Dagdag pa niya. Sa tingin mo ba, hindi ako nasaktan sa ginawa mong panggagago sa akin? Kung naglaho na ang pagmamahal mo sa akin, sabay natin dalawang hanapin. Huwag mo lang akong iwan. Alam mo naman na ikaw lang ang meron ako. Nasanay na ako sa presensya mo, Rafael. Hindi ko na kayang tumingin sa iba. Hinahanap ka ng buong sistema ko, kaya huwag mo naman gawin sa akin to. Pagmamakaawa ko sa kanya. I'm sorry, Veronica. Buo na ang desisyon ko. Lahat ng pagmamayari mo ay hindi ko na pakikialaman. Ang mansyon na to ay sayo na. Gusto ko na magkaroon ng tahimik na buhay kasama si Ruby. Emotional niyang sabi. Binitawan niya ang kamay ko at lumuhod siya sa harapan ko. Sabay kami napasinghap ni Ruby at maya-maya pa ay lumuhod na rin ito sa harapan ko. Veronica, patawad ko minahal ko si Rafael nung buhay ka pa. Aaminin ko, may pagtingin na ako sa kanya noon pa. Nung nag-OJT ako sa kumpanya niya.
At nang makasama ko siya sa site, doon nagsimula ang pagkagusto ko sa kanya. Pero nilugar ko ang sarili ko dahil alam kong may asawa siya. Nung nawala ka, hindi ako agad nagpakita ng motibo sa kanya dahil alam ko ikaw pa rin ang mahal niya. Naging taga-comfort lang ako hanggang sa unti-unti nahulog siya sa akin. Naiiyak na sabi ni Ruby. Pinunasan ko ang mga luha ko. Hindi ko na kaya ang naririnig ko. Kung hindi lang ako niloko ni Ruel, baka hindi magkakaganito ang pagsasama namin ni Rafael. Pero hindi ako sigurado. Kung hindi ako na-aksidente, baka maghanap talaga si Rafael ng iba dahil alam kong gusto niya magkaanak na hindi ko kayang ibigay sa kanya. Hindi ganun kadali na bitawan ka, Rafael. Kung kaya ko pa, ipaglalaban kita. Hindi niya ako pinatapos. Hindi ko na kaya makasama ka, Veronica. I wanna spend my time and whole life with Ruby. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko. Nang niyakap ni Rafael ang bewang ko, narinig ko ang hikbi niya. Nasasaktan ako. Wala na ba talaga ang pagmamahal niya? Hindi ganun kadali nakalimutan siya. Hindi ko talaga kaya, Rafael. Nasanay ako sa presensya mo. Nasanay ako sa pagmamahal mo. Huwag mo naman akong talikuran ng ganito. Pagmamakaawa ko rin. Pareho na kaming tatlo na nag-iiyakan. Mabuti na lang ang mga katulong ay nasa kwarto nila. Nagmamakaawa ako sa'yo, Veronica. Ayaw na kita masaktan. Kahit paano, naging parte ka rin ng puso ko. Concerned din ako sa nararamdaman mo. Kaya nasasaktan ako kapag nakikita kitang umiiyak. Kaya naman pakaulan mo na ako. Ito ang makakabuti para sa atin dalawa. Sa'yo lang, Rafael, hindi sa akin. Hinawakan ko ang balikat niya at lumayo sa kanya. Hindi kita bibitawan kahit anong mangyari. Seryoso kong sabi at tinalikuran na sila. Pagkapasok ko sa kwarto, napasandal ako sa pinto at umiiyak. Pinaghahampas ko ang dibdib ko. Paulit-ulit na lang ako nasasaktan. Gusto ko lang naman maging masaya. Ang dali lang sabihin para sa'yo, Rafael, nakalimutan kita. Pero mahirap gawin. Sinanay mo ako sa presensya mo, lalo na sa pagmamahal mo. Paano kita mabibitawan? Mahal na mahal kita eh. Sabay subsob ko sa mga palad ng kamay ko. Doon ko binuhos sa mga luha ko. Hanggang sa hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako sa tunog ng makina ng kotse. Mabilis akong bumangon mula sa sahig at pinuntahan ng veranda. Rafael! Sigaw ko. Napalingon siya sa akin. Mapait siyang ngumiti. Pumasok na siya sa loob ng kotse at lumabas na sa gate. Bumagsak ako sa sahig. Paulit-ulit kong tinatawag ang pangalan niya. Iniwanan niya talaga ako ng tuluyan. Sariwa pa rin ang mga pinagdaanan ko. 5 taon na ang nakakalipas pero binabalikan ko pa rin ang nakaraan. Simula kay Rafael at sa kanya. Ayoko nang banggitin ang pangalan niya. Nang umalis si Rafael kinaumagahan, dumating ang divorce papers. Pinirmahan ko na yon para sa kalayaan niya. Kung saan siya masaya at masaya na rin ako. Madam Veronica, sold out na naman po ang paintings na ginawa niyo. Grabe yung customers natin, binili lahat. Napangiti ako nang marinig ang sinabi ng tauhan ko. Nasa opisina ako ngayon at pinagmamasdan ang ilang paintings sa loob ng opisina ko. Marami ang nangyari sa 5 taon. Nakakalungkot mang isipin, nabalitaan ko na nabankrupt ang kumpanya na inalagaan ni Rafael. At kasabay din noon, naaksidente siya at naputulan ng isang paa. Pero isa lang ang napatunayan ko. Talaga mahal na mahal siya ni Ruby. Sa kabila na nangyari kay Rafael, hindi niya ito iniwan at binayayaan din sila ng 3 anak. Kahit isa na lang ang paa ni Rafael, sinikap pa rin niya ang magtrabaho bilang isang engineer at si Ruby naman ay pinagpatuloy ang pagiging engineer. Sabi nila, karma, hindi ako naniniwala. Galit ako noon. Pero hindi ako habang buhay na magtatanim ng galit sa ginawa ni Rafael at Ruby, lalo na sa kanya. Isara na natin kaya itong art gallery. Natatawa kong sabi. Tumawa din si Kyle. Pinili ko na lang ang magkaroon ng art gallery kaysa sa museum. Hindi ko yun pinagbili. Pinaalaga ko na lang sa iba na mahilig din sa paintings na katulad ko. Naku madam, pag sinara niyo to, wala na akong trabaho. Malaki pa naman ang sahod ko sa inyo. At isa pa madam, baka malungkot yung misteryosong tao na bumibili ng paintings nyo. Sabi ni Kyle at nakuha pa akong sundutin nito. Ikaw talaga Kyle, sige na mag-lunch ka na. Sige po madam. Umalis na ito kaya ako na lang ang mag-isa sa opisina. Umupo ako sa swivel chair at kinuha ko ang sketchbook. Binuklat ko yon at napangiti ako na makita ang nakaguhit doon. Bawat pahina ng sketchbook ay mukha niya.
Mga ngiti, mga mata niyang tanging ako lang ang nakakakita. Bakit ba ako umiiyak? Bulong ko nang tumulo ang luha ko sa sketchbook. Pinunasan ko ang mga yon na makarinig ako ng katok sa pinto. Dahan-dahan itong bumukas at si Kyle ang pumasok. Ang bilis mo naman, Kyle. Lumapit ito sa akin. Hindi pa ako nagla-lunch, madam. May naghahanap kasi sa inyo, babae. Papapasukin ko na po ba? Anong pangalan? Ayaw pong sabihin eh. Sabi niya daw po kilala ka niya. Kumunutan ako sa sinabi niya at tumango na lang ako. Lumabas na ito para tawagin ang babaeng sinasabi niya. Inayos ko ang sarili ko, baka kliyente lang. Ngumiti ako pero agad din naglaho yon nang makita ang babaeng tinutukoy ni Kyle. Hi Veronica? Nakangiting sabi ni Sofia. Gulat na gulat ako. Hindi ko may buka ang bibig ko. Mas lalo akong natulala nang pumasok ang taong laman ng isipan ko sa 5 taon. Kung bakit ang dali para sa akin na makamove on sa sakit na naranasan ko kay Rafael. Ruel? Bulong ko. Mas lalo siyang tumangkad at gumwapo. Naging kayumanggi na ang kulay ng balat niya. Dati ay moreno siya. Nakasuot ito at trouser na itim na pinarisan ng itim na sapatos. Napahawak ako sa lamesa ko nang maramdaman ang panghihina ng tuhod ko. Hindi ko kinaya ang malamig niyang tinig. Gusto sana kita makausap, Veronica. Magpapagawa sana kami ni Ruel ng paintings na ilalagay namin sa bahay na nabili namin. At kung pwede rin ba na i-paint mo itong wedding picture namin? Sabi ni Sofia at kinuha sa shoulder bag niya ang isang larawan. Lumapit siya sa akin at binigay ang larawan kung saan nakagown siyang pangkasal at nakagroom attire naman si Ruel. Nanginginig ang mga kamay kong kinuha yon. Sumikip ang dibdib ko. Kinasal na pala silang dalawa? Kailan pa? Magbabayad kami ni Ruel ng kahit magkano. Right, Han? Dagdag pa nito at kumapit siya sa braso ni Ruel. Ngumiti naman si Ruel sa kanya at pinulupot ang braso nito sa bewang niya. Of course. Malambing na sagot ni Ruel. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko. Umigting ang pangako. Kung tatanggi ako sa alok nila, baka kung ano pang isipin nila. Veronica, kailangan mo maging professional. Sabi ko sa isipan ko. Tumindig ako ng maayos at ngumiti sa kanila. Ang presyo na pinapatong ko sa paintings na ginagawa ko ay naayon sa kalidad ng ginuguhit ko. Sabi ko, naglakad ako papunta sa swivel chair at umupo doon. Take a seat. Pag-usapan natin ang magiging disenyo na gusto nyo para sa bahay at sa larawang ito. Sabay taas ko sa larawan. Kumunot ko na makita ang pag-igting ng panga ni Ruel. Hinila siya ni Sofia nang hindi siya kumikilos at umupo sila. Kinuha ko ang sketchbook ko sa drawer. Mga guhit yun ng ilang disenyo sa mga naging kliyente ko. Kinuha yun ni Sofia at pinakita kay Ruel. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng hiya. Gusto ko sana, Veronica, yung original. Yung walang katulad, yung nag-iisa lang. Nagsalubong ang 2 kilay ko sa bawat salitang binabanggit ni Sofia. Diin yon. Para bang may gusto siyang iparating sa akin. Binalik niya sa akin ang sketchbook. Ganun ba? Sige, ano ba design ang gusto niyo? Style, color, theme at size? Tanong ko. Kay Sofia lang ako nakatingin dahil ramdam ko ang tingin sa akin ni Ruel. Bakit ganyan siya makatingin sa akin? Kami lang 2 ni Sofia ang nag-uusap. Sinulat ko ang mga gusto niya para sa paintings na gagawin ko. Thank you, Veronica. Here's my calling card. Tawagan mo na lang ako kung tapos na ang painting. Tumayo ako at inilahad ang kamay ko. Tinanggap naman yun ni Sofia. Thank you. Sabi ko. Binitawan niya ang kamay ko. Nagulat ako nang hawakan ni Ruel ang kamay ko at nakipagkamay din sa akin. Magaspang ang kamay niya, mainit at malaki. Humigpit ang hawak niya doon. Naiilang akong ngumiti sa kanya at binawi ang kamay ko. Parang ayaw niya nakasimbitawan. Kumapit si Sofia sa braso niya. Na makaalis na silang 2, napaupo ako sa swivel chair. Ano nangyari? Wala sa sarili kong tanong. Kinalma ko ang sarili. Hindi ko inaasahan na magkikita kaming 2 ni Ruel. Napasandal ako sa swivel chair at inabot ang picture. Mapait ako na pangiti na mapagmasdan ng larawan. Kinasal na pala silang 2. Parang kailan lang ay nagmamakaawa siya sa akin na wag ko siyang iwan. Pinunasan ko ang mga luha ko. Nakakapagod magmahal. Pero sabi nga nila, kung hindi ka magmamahal kahit paulit-ulit ka masaktan, paano mo mahahanap ang taong para sa'yo? Wala na yata akong karapatan magmahal. Bulong ko. Ibinaba ko na ang larawan. Inayos ko ang sarili ko.
Kinuha ang sketchbook at nagsimulang iguhit ang disenyo na gusto ni Sofia. Kung hindi pa pumasok si Kyle, hindi ko malalaman na 7:00 na pala ng gabi. Niligpit ko ang gamit ko at lumabas na ng opisina ko. Sumakay na ako sa kotse ko. Dahil mag-isa lang naman ako sa kondo, palagi akong kumakain sa restaurant. Ang mansyon na ibinigay sa akin ni Rafael ay binenta ko na lang. Hindi niya tinanggap ang pera na binigay ko sa kanya, kaya naman binigay ko na lang sa charity ang lahat ng pera. Nang marating ko ang restaurant, bumaba na ako sa kotse. Pumasok na ako sa loob at binati naman ako ng security guard. Ngumiti lamang ako. "This way po, madam," sabi ng isang waiter na pamilyar na sa akin dahil siya ang nag-a-assist sa akin. Nang marating ko na ang mesa, umupo na ako at nag-order. Makalipas ang ilang minuto, dumating na ang order ko. Binuhos nito sa wine glass ko ang isang wine. "Salamat." "Welcome po, madam. Enjoy." Ngumiti ako. Kinuha ko ang wine glass. Pinaghalo ko yon bago sumimsim. "Masarap pa rin." Nakangiti kong sabi. Napatingin ako sa glass wall. Bumabagsak ang malakas na ulan, kaya naman tumatakbo ang mga tao para sumilong sa waiting shed. Napalingon ako sa entrance nang sunod-sunod na tumunog ang bell sa taas ng pinto. Senyales na may pumapasok. May mga couple na nagtatawanan, magkaibigan at pamilya. Unti-unting napuno ang restaurant. Mabuti pa sila, hindi nag-iisa. Bulong ko, yumuko na lamang ako at kinain ng steak. "Can I sit here?" Nabitawan ko ang kutsara na hawak ko nang marinig ang pamilyar na boses. Dahan-dahan kong inangat ang ulo ko. Umawang ang labi ko nang mapagmasdan si Ruel na nasa harapan ko. Biglang namuo ang luha sa mga mata ko. "Ruel?" Umupo siya sa harapan ko at nilapag ang plate na may lamang pagkain na kapare sa akin. May dumating na isang waiter at nilapag ang isang plate na may lamang gulay. Nang makaalis ang waiter, hindi na napigilan ang mga luha ko. Pumatak ang mga yon na kinagulat ni Ruel. Pinunasan ko ang mga yon. "Anong ginagawa mo dito?" Mahina akong sabi. Tumikhim siya at inilahad sa harapan ko ang isang puting panyo. Hindi ko yun tinanggap. Tumayo siya at umupo sa gilid ko na kinagulat ko. Dahil para na siyang nakaluhod. Inabot niya ang pisngi ko at pinunasan ang mga luha ko. "Ano bang ginagawa mo dyan? Tumayo ka nga dyan. Baka kung anong isipin nila at may makakita sa akin na kilala si Sofia. Baka..." Hindi ko natapos ang sasabihin ko nang sumilay ang ngiti sa labi niya. "Veronica." Malumanin niyang tawag sa pangalan ko. "Tumayo ka na dyan. Nasaan ba ang asawa mo?" Sabay hikbi ko. Nakangiti lang siya at mas lalo pa yung lumawak. "Nasaan ba ang asawa mo? At nandito ka?" Dagdag ko pa. "Nasa harapan ko lang siya, Veronica. Eto siya." Sabay hawak niya sa magkabilang pisngi ko. Napatigil ako sa paghikbi. Pinagdikit niya ang mga noo namin. "Ikaw lang ang asawa ko na kikilalanin ko." Dagdag pa nito at namungay ang mga mata niya. "Anong pinagsasasabi mo?" Sabay tulak ko sa kanya kaya napaiwas siya sa akin. "Si Sofia ang asawa mo, di ba? Kasal na kayo." Medyo galit kong sabi. Umiling siya. "Fake lang yon. Gusto kong makita ang reaksyon mo kung sakaling malaman mo na ikinasal na kami ni Sofia. Pero mukhang wala naman epekto sa'yo. Si Sofia ay kaibigan ko lang. May asawa na rin siya. Siya nagplano nito na pumunta kami sa gallery mo at ibigay ang larawan na yon." Pagpapaliwanag nito, pinaghahampas ko siya sa dibdib at minura siya. "That marriage is a lie, Veronica." Bulong niya sa tenga ko, gumanti ako ng yakap sa kanya. "Mahal mo pa rin ba ako?" Kinakabahan kong tanong, hinahaplos niya ang buhok ko. "Mahal na mahal kita, Veronica. Hindi ko kaya magmahal ng iba. Gustong-gusto kong sumunod sa'yo dito sa Maynila. Pero alam kong kasusuklaman mo lang ako. Kaya naman mas pinili ko na lang na dumistansya. Nag-aral ako ng mabuti dahil yun ang pangako ko sa'yo. Graduate ako bilang isang summa cum laude. Inimagine ko nga na nandoon ka sa araw na yon. Nagsumikap ako magtrabaho nang pumunta ako dito sa Maynila. At agad kitang hinanap hanggang sa nalaman ko na meron kang art gallery. At divorce ka na rin dahil sinabi sa akin ni Sofia. Nag-ipon ako para mabili ang mga paintings na gawa mo. Dapat sa akin lang yon." Mahaba niyang paliwanag, sumiksik ako sa liig ni Ruel. Hindi ako nananaginip dahil ramdam ko ang halik ni Ruel sa ibabaw ng ulo ko. At rinig ko din ang paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na mahal niya ako.
Mahal na mahal din kita, Ruel. Nang bumalik ako dito, alam ko sa sarili ko na minahal din kita. Dahil nakalimutan ko siya agad, dahil sa pagmamahal ko para sa'yo. Blessing in disguise na rin siguro na hindi niya ako pinili, dahil pareho pala kaming maiipit sa isang relasyon na hindi mag-work. Pagpapaliwanag ko din sa kanya, lumayo ako sa kanya at inabot ang magkabilang pisngi niya. Sorry talaga, Ruel. Kahit anong gusto mo, susundin ko. Kahit ano. Seryoso kong sabi, ngumiti siya. Isa lang ang gusto ko, Veronica. Ang makasama ka. Hindi kita kayang bigyan ng anak, Ruel. Malungkot kong sabi. Walang problema sa akin yon. Itong tatandaan mo. Kahit hindi tayo magkaanak, basta kasama lang kita. Kontento na ako. Pwede tayo mag-ampon kahit ilan ang gusto mo. Sabay hawak niya sa dalawang kamay ko. Pinagdikit niya yon at hinalikan ang ibabaw nito. Muli ko siya niyakap. Salamat sa iyo dahil hindi na ako nag-iisa. Siguro, si Ruel talaga ang nakatadhana para sa akin. Kung hindi nangyari ang aksidente at hindi kami nagkita ni Ruel, ano pa kaya ang buhay ko ngayon? Ruel, kung hindi ba ako na-aksidente, magkikita kaya tayo? Oo. Dahil sinabi ko na sa'yo noon pa man, ay nakita na kita. Totoo ang sinabi ko na nagkita tayo sa isang flower shop at ngumiti ka sa akin. High school student ka noon. Doon ako nagtatrabaho sa flower shop. Ngunit nag-resign ako dahil kailangan ako ng kapatid ko. Ngunit isang buwan, bumalik ako para sana makita ka. Nakita nga kita pero may kasama ka ng lalaki. Halata ang pagtatampo nito sa boses. Lumayo ako sa kanya. Natawa ako ng mahina nang nakanguso siya. Nilapit ko ang mukha ko at hinalikan siya na ikinagulat niya. Wala na akong pakialam kung merong makakita sa amin. Gumanti siya ng halik sa akin. Hindi na ako mag-iisa. Si Ruel na ang lalaking para sa akin. Nang gabing yon, magkasama kaming umuwi ni Ruel sa kondo ko. Hinawakan niya magkabilang pisngi ko. At bumaba ang mukha niya sa akin hanggang maramdaman ko ang labi niya sa labi ko. Napapikit ako at sinabayan ng masuyo niyang halik. Naramdaman ko na din ang lambot ng kama sa likod ko. Lumayo siya saglit at pinagdikit ang mga noo namin. Mahal na mahal kita, Veronica. Inabot ko ang magkabilang pisngi niya. Namungay ang mga mata niya at ramdam ko ang pagkasabik niya. Hindi ko na siya paghihintayin. Ibibigay ko na ng buo ang sarili ko sa kanya. Ayos lang ba sa'yo, Ruel, na hindi ko ang... Nilagay niya ang isang daliri niya sa labi ko para hindi ko maituloy ang sasabihin ko. Wala akong pakialam, Veronica. Hindi man ako ang una sa buhay mo. Masaya naman ako dahil ako ang magiging huli. Pinapangako ko na ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Sa'yo lang ako malulunod. Napangiti ako sa sinabi niya. Inabot ko ang butones ng polo niya at isa-isang tinanggal. Ramdam ko ang pag-init ng magkabilang pisngi ko dahil sa titig ni Ruel. Nang matanggal ko na ang lahat ng butones, lumantad sa harapan ko ang dibdib niya. Agad ko tong inabot at hinaplos. Ang init mo, Ruel. Lalo kong iinit, Veronica, dahil sa ginagawa mo. Natawa ako sa sinabi niya, pero natigil lang ako nang hinalikan niya ako muli. Mukhang hindi niya ako titigilan dahil ramdam ko ang panggigigil niya. Nang gabing yon, hinayaan ko siyang gawin ang gusto niya. Hindi ko alam kung anong oras na kami natapos. Kaya naman kinabukasan, pagpasok ko sa opisina, hindi maayos ang lakad ko. Madam, ayos lang po ba kayo? Biglang uminit ang magkabilang pisngi ko nang tanungin ako ni Kyle. Ayos lang ako, natalisod lang ako. Sabay tikim ko at tumangutango naman siya. Araw-araw ay pumupunta si Ruel sa opisina ko na may dalang bulaklak at tsokolate. Ipinakita niya din sa akin ang mansyon kung saan kami titira. Minsan, inaasar ko siya kung talagang mauuwi kami sa kasal. Kaya naman nagtatampo siya dahil sa pangaasar ko. Maraming talagang nagbago. Ang kapatid niyang si Eloisa ay nasa ibang bansa na. Araw-araw ay kumakain kami sa mamahaling restaurant. At ngayong gabi, nagpropose siya sa akin. Mahigpit na niyakap ko si Ruel at ramdam ko ang luha niya sa leeg ko dahil basang-basa na ito. Pagkatapos niyang mag-propose sa akin, mga 2 buwan lang ang nakalipas, ikinasal na kami. Nabalik ako sa realidad nang maramdaman ko ang mga braso ni Ruel na yumakap sa bewang ko. Nilingon ko siya at nakita ko siya nakangiti. Ang lalim ng iniisip mo. Nakangiti niyang sabi. Hindi pa rin ako makapaniwala, Ruel. 2 taon na palang nakalipas. Parang kahapon lang umiiyak ako sa bisig mo dahil akala ko habang buhay na ako mag-iisa.
Pero nandito ka ngayon sa tabi ko. Naiiyak kong sabi. Lumayo siya saglit, pero humarap naman ako sa kanya at niyakap siya. Hinalikan niyang ibabaw ng ulo ko. Mahal, hindi ka na nag-iisa. Dahil nandito na kami ng triplets. Bumagsak ang mga luha ko sa narinig ko. Sobrang blessing ang natanggap ko. Bukod kay Ruel, ang matagal ko nang pinapangarap na magkaroon ng anak ay ibinigay na sa akin. Hindi lang isa kundi 3. Kaya minsan, natatakot akong ipikit ang mga mata ko. Baka nananaginip lang ako. Maraming salamat, Ruel. Ako dapat ang magpasalamat sa'yo. Dahil sa'yo natupad ang mga pangarap ko. Kayo ang tahanan ko. Linayo niya ako upang halikan ang noo ko. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ko. Paulit-ulit na sinasabi sa akin na mahal niya ako. Lalo na ang triplets. Marami pa tayong pagdadaanan. Sinisigurado ko na hindi ako susuko sa inyo, Veronica. Ibibigay ko lahat para sa inyo. Dagdag pa niya. Ako din, hindi rin ako susuko para sa pamilya natin, Ruel. Mananatili ako lumalaban. Muli akong humarap sa veranda at naramdaman ko ulit ang yakap niya. Nakatingin kami sa malawak na tanawin ng gabi mula sa veranda ng mansyon namin. Naramdaman ko ang malamig na hangin na humahaplos sa aking balat. Ramdam ko ang init ng yakap ni Ruel na parang nagsasabing hindi na ako kailanman muling mag-iisa. Ang ganda ng view dito, parang panaginip lang. Bulong ko habang pinagmamasdan ang maliwanag na bituin na nagkalat sa kalangitan. Pero mas maganda ang pakiramdam nang malaman na totoo ang lahat ng to. Ang pangarap ko, si Ruel, ang triplets na siya nagbibigay liwanag sa buhay ko ngayon. Hindi ito panaginip, mahal. Malambing na tugon ni Ruel habang mas hinigpitan ang pagyakap sa akin. Totoo lahat ng to. Tayo, ang pamilya natin. Napangiti ako habang iniisip ang mga araw na dumaan. Sa kabila ng mga hirap, ng mga luha at ng mga sakripisyo, natagpuan ko ang kaligayahan sa piling ng lalaking to. Hindi nawala ang takot sa aking puso. Ngunit sa halip na magpatalo, mas pinili kong labanan ang lahat ng pagsubok kasama siya. Hindi ko akala inaabot tayo dito. Sa puntong ganito. Sabi ni Ruel. Tila ang layo na nang narating natin. Sabi ko na may bahid ng saya sa boses ko. Pero alam ko, Ruel, marami pa tayong haharapin. At sa bawat hakbang, sa bawat hamon, magkasama tayong lalaban. Para sa pamilya natin. Sagot ni Ruel. Puno ng determinasyon ang kanyang boses. Lagi mong tatandaan, Veronica, na handa kong harapin kahit ano. Basta't para sa'yo at sa mga anak natin. Umarap ako sa kanya at isang matamis na halik ang pinabaon ko sa kanya bilang tugon. Ramdam ko ang tibok ng kanyang puso na sumasalamin sa akin. Hindi na mahalaga ang lahat ng takot at pangamba. Dahil alam kong sa bawat pagsubok na darating, mananatiling matatag ang pagmamahalan namin. Dahan-dahan ko nilayo ang labi ko sa labi niya. Magkahawak ang kamay namin dalawa. Naisip ko kung gaano ako kapalad na natagpuan ko si Ruel. Kasama ang triplets, buo na ang mundo ko. At habang naglalakad kami pabalik sa loob ng mansyon, isang bagay lang ang alam kong sigurado. Kahit ano pang mangyari, hindi kami susuko. Ngumiti ako habang sumandal sa kanyang balikat. Ramdam ang init ng kanyang pagmamahal. Mahal na mahal kita, Ruel. Bulong ko. Sa gabing ito, habang kasama ko ang lalaking pinakamamahal ko, alam ko natagpuan ko na ang aking tahanan. Sa wakas, ang lahat ng mga pangarap at pagmamahal ay nasa akin na. At sa bawat araw na darating, gagawin ko ang lahat upang mapanatili ito. Kasama ang taong pinakamamahal ko at ang pamilya naming puno ng pag-asa at pagmamahal.